We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag ang malemaya pagat panapon kapuso. Narito na ang 1 North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalalaki at pinakauling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Nalunod habang naliligo sa ilog ang 13 anyos na binatilyo sa Dagupan City. Tutukan sa report. Nalunod ang 13 anyos na si Rocky De Vera habang naliligo sa ilog sa bahagi ng Barangay Pugot Chico, Dagupan City. Nagkayayaan daw ang biktima at kanyang mga kaibigan na maligo sa ilog. Ang alam ko po, naglalaro, nagko-computer. Nagsisigawan yung mga tao. Kala ko sunog lang ka. Yun pala yung anak ko na ganun na. Nalunod na, ma'am. Pinaglalamayan din ng 13 anyos na si Christian de la Cruz na kasama ni Rocky na nalunod sa ilog. Natagpo ang palutang-lutang ang bangkay ng biktima sa Pantal River. Hindi ko din alam na kasi nasa trabaho ako. Hindi ko alam pala na araw-araw silang naliligo sa ilog. Nakaligtas naman ang isa pang kasama ng mga biktima. Ayon sa PNP, malakas ang agos ng tubig sa ilog nang mangyari ang insidente. At time, ma'am, kasi malakas talaga yung agos ng tubig doon. Yung sinubukan nga ng ating isang kasama, yung rescuer doon kung gaano kalakas yung current ng tubig. At yung sa ibabaw niya medyo mahina, pero sa ilalim talagang malakas yung current ng tubig doon sa ilalim. Nagpaalala otoridad, lalong-lalo na sa mga magulang, na gabayan ang kanilang mga anak para maiwasan ang kahalintulad na insidente. Kasama si Henry Duminsil, Joan Punsoy, 1 North Central Luzon. Ilang motorista sa Mangaldan, Pangasinan nagpa-full tank na bago ang big-time oil price hike bukas September 19. Ang detalye sa report ni Russell Simorio. Sinamantala ng ilang motorista ang magpa-full tank ngayong araw bago ang big-time oil price hike na ipatutupad ng mga kumpanya ng langis bukas. Nasa 2 pesos and 30 centavos hanggang 2 pesos and 60 centavos ang inaasahang taas presyo sa kada litro ng diesel. Hanggang 2 pesos ang taas presyo sa gasolina, habang sisipa sa 2 pesos and 30 centavos ang dagdag sa kada litro ng kerosene. Malaki ang matitipid ng motoristang si Mark kung ngayon magpapakarga ng gasolina. Pre, napultang yung tricycle namin, kaya malaking tipid din yun. Malaki na ang ibinaba ng kita ng mga tsoper sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Pahirap daw ito lalo na sa mga nagbaboundary. Umaasa sila sa fuel subsidy ng LTFRB. Ay matagal na po namin inihintay yung fuel subsidy na pinapamahan ko ng LTFRB. Kasi lalong-lalo na ngayon, tag-ulan, napakahirap yung biyahe namin. Dagdag pahirap pa sa aming mga driver yung linggo-linggo pagtaas ng gasolina. Mahigit 8,000 tsoper ang benepisyaryo ng fuel subsidy sa Region 1. Anumang araw ngayong buwan, sisimulan na ng LTFRB ang pamamahagi ng ayuda. Kung hindi naabutin ng October, kasi kung nag-start na ang Central NCR, it follows na susunod na kami after siguro a week, hindi lang dito sa Region 1, kundi nationwide din. Kasama si Ron Alister Tañedo, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Binuo ng Abra Police ang Special Investigation Task Group para tumutok sa investigasyon sa pagpaslang kay Attorney Ling Alzate. May ulat si Ivy Hernando. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang PNP na tututok sa investigasyon sa pagpatay kay Atty. Maria Sanyata Liwliwa Alzate sa Bangged, Abra. Patuloy na inaalam ng PNP ang pagkakakilanlan ng mga sospek na nakuhanan sa CCTV camera. Personal na nagpaabot ng pakikiramay ang ilang kawani ng Supreme Court sa mga naiwan ni Alzate.
Nagsasagawa na rin ng parallel investigation ang National Bureau of Investigation. Hindi na nagpaunlak ng panayam ang agent in charge ng NBI Vigan District Office na si Head Agent Migdonio Congzon kaugnay sa isasagawa nilang investigasyon. Ang PNP, wala naman umunong nakikitang problema sa isasagawang investigasyon ng NBI. Bagkus, makatutulong pa raw ito sa mabilis na paglutas ng kaso. We welcome all investigative bodies na makakatulong naman sa agarang pagkakaresulta ng kaso. Kung pumasok na sa NBI, okay na naman po kasi makakatulong naman po sila para mapabilis lang pag-resulta ng kaso. Wala pa raw nababanggit ang Bangged Police Station sa PPO kaugnay sa development ng kaso. Sa ngayon po, wala pa po. Maliban lang po sa pagiging abogado na mahusay na abogado. Samantala, bukas na nakipag-usap ang pamilya ng biktima sa news team pero idinaan nila sa official statement ang kanilang saloobin. Sa statement ng pamilya, ang dating naninindigan daw para sa hustisya ang siya ngayong hinihinga ng hustisya. Bilang pamilya ng mga abogado, bagamat mabagal ang pagkamit ng hustisya, ay umuusad ito sa pagtitiyak na rin ng national government na magtatrabaho ang law enforcement agencies. Umaapila ang pamilya Gonzales at Alzate sa otoridad na magkaroon ng masusing investigasyon at gayon din sa publiko na lumantad ang sinumang may impormasyon sa pagkakakilanlan ng mga sospe. Hiling din ng pamilya ang dasal para sa 4 na naulilang anak, mga itinuturing na extended family ni Attorney Alzate, kliyente at kanyang mga scholar. Mula rito sa Abra, kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon. Sugatan ng isang lalaki sa barangay San Pablo, Narvacan, Ilocos Sur matapos barilin ng isa pang lalaki na umano'y tinawag niyang pogi. Tinamaan sa balikat ang biktima. Na-recover sa crime scene ang isang basyo ng bala nang hindi pa matukoy na kalibre ng baril. Hindi na nagsampa ng kaso ang biktima dahil magkamag-anak naman daw sila ng sospek. Wala pang pahayag ang magkabilang panig. Ating mayroon na pong alitan yung dalawa. Napikon po si suspect, si JR po, na parang sinabihan na pugi lang. Pugi, yun po, doon po yung nasabi ni victim. Samantala, mahigit kalahating toneladang manok at samut-saring equipment ang nasamsam ng meat inspection team ng Tarlac City Veterinary Office sa 3 backyard dressing facility sa lungsod. Kabilang sa mga pinuntahan ng grupo ang 2 backyard dressing facility sa barangay Sapang Maragul at isang backyard dressing facility sa San Jose de Orquico. Walang maipakitang dokumento ang mga may-ari ng pasilidad sa mga otoridad tulad ng Mayor's Permit, Environmental Compliance Certificate mula sa DENR, National Meat Inspection Service Accreditation at iba pa. Inisyuhan ng notice of violation ang mga lumabag bilang babala, habang naitapo naman ang mga nakumpiskang manok sa condemnation pit sa slaughterhouse ng Tarlac City. Prevention is worth more than a pound of cure. Food safety ito public health ito Sa mga manok, ano bang pwedeng makuha nilang infection dyan? Salmonella infection, bacterial infection, pwedeng makasakit ng tiyan yan. Samantala, mala beauty queen na pagrampa at galing sa pagsasalita, ipinamalas ng 10 taong gulang na bata sa Kalasyaw, Pangasinan. Tunghayan yan sa ulat ni Claire Lacanilaw. Talagang beauty queen in the making. Ang 10 years old na ito mula Barangay San Miguel, Kalasyaw, Pangasinan. Siya si Shaniel Jewel Oyam, ang pambato ng lalawigan para sa isang national beauty pageant para sa mga chikiting. Maglalaban-laban hindi lang sa pagandahan, kundi sa pagalingan. Nagsimula ang hilig sa pagsali sa beauty pageant ni Shaniel noong 4 na taong gulang pa lamang siya. I'm super happy to be one of the candidates. At tapos happy na happy po ako every time sumasali po ako ng pageant because it's really my dream to be one of beauty queen. Buo ang suporta ng kanyang ina sa hilig ng anak. Bukod sa pagsali sa pageant, honor student at active sa mga aktibidad sa paaralan si Shaniel. Pangarap ni Shaniel na maging beauty queen balang araw. Ibigay lang nila yung best nila, yung 100 support sa anak nila kasi once na sinuportahan mo yan, anything follows na lang po. Tapos isali nila yung mga anak nilang mahiya, isali nila sa mga workshop para mag-boost yung confidence nila. Tapos kung anong gusto nila, tanungin nila yung anak nila, supportahan lang po nila. Sana po di kayo mahihiya na i-show po yung talent nyo.
At tapos di po kayo ma-feel down if matatalo po kayo. Just like my parents said po, losing is a part of life. And tapos, the most important thing is natuto po tayo doon. And tapos, everyone has a chance to win. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, sitwasyon ng trapiko sa intersection ng A.B. Fernandez Avenue kung saan isinasagawa ang rehabilitasyon ng kalsada. Ating alamin yan sa live report ni Joan Punsoy. Joan? Chris, live tayo ngayon dito sa may A.B. Fernandez West sa Dagupan City. Particularly, nakatayo dito tayo sa may area kung saan ginagawa nga itong drainage canal sa A.B. Fernandez West. At kung mapapansin naman natin, Chris, almost 100 meters lamang itong area kung saan isinasaayos nga itong drainage canal. Itong lane naman nila, hindi pantay yung measurement. Meron yung sakop na nitong half lane ng kalsada, meron naman yung almost half lane. So yung kabilang kalsada, ito na lamang itong dinadaanan nga ng mga sasakyan, particularly galing nga sa may Arellano Street, sa may MH Del Pilar at sa may A.B. Fernandez East. Sa mga oras ng ito, Chris, nga ay light to moderate pa rin itong na-experience na sitwasyon na daloy ng trapiko dito sa area sa kabilangan ng expected naman na rush hour dahil uwian na nga ng mga empleyado, ng mga mag-aaral at maging mga learners at estudyante, at dahil meron nga rin isang universidad dito nga sa area. Sa bagay, hindi naman kasi nabago itong direksyon nga ng masasakyan. Ang pinapayagan na lamang din dito, gaya rin noon, itong masasakyan na papunta lamang sa downtown area. Sa may Arellano Street din, Chris, ganun din yung direksyon. Pinapayagan pa rin yung going sa may Arellano and coming out from them, going din doon sa may A.B. Fernandez West dito sa ating kinaroonan. Ang nag-change lang ng direction, of course, itong sa may A.B. Fernandez is na tanging pinapayagan na lamang itong masasakyan nga na patungo dito sa may downtown area. Sa kabilangan ng sitwasyon, ayon na rin sa Public Order and Safety Office, posible rin daw silang magpatupad pa rin na experimental traffic scheme, lalo at hindi raw talaga alam kung ano yung magiging sitwasyon dito sa area, particularly kapag mahaba na itong ginagawa nga na drainage canal. Kaya naman ang payo nila sa mga motorista at maging sa mga pasahero ay dapat nga ay magbaon nga ng pasensya at maging relax lamang sa pagmamaneho at habang nag-aantay nga ng mga pasahero nang sa ganun nga ay maiwasan itong anumang ma-experience sa posibilidad na disgrasya nga sa kalsada. Chris? Maraming salamat, Joan Punsoy. Patay matapos pagbabarilin ang 13 anyos na binatilyo sa Villasis, Pangasinan. Nakatutok si Russell Simorio. Ang gusto kong yung anak ko. Nahirapan talaga ako. Hindi umaali sa tabi ng kabaong ng pinaglalamayang anak ang inang si Karina sa barangay Pilay, Villasis, Pangasinan. Ang bunsong anak na si Charles Edward Sirkinia, 13 anyos, walang awang pinagbabaril ng mga hindi pa nakikilalang suspect. Kwento ni Aling Karina, magkasama sila ng anak na nagtitinda ng balot sa katabing lamay. Nagpaalam siya saglit na iidlip, pero ilang saglit lang, dumating daw ang mga suspect na sakay ng motorsiklo at pinagbabaril ang binatilyo. Nagtitinda lang naman po kami ng balot. Tapos bigla na lang po siyang binaril. Hindi lang naman nila tinitignan kung ano yung binabaril, bata o matanda. Tingnan nyo naman po yung anak ko. Bata-bata, 13 years old lang po. Mabait, mapagmahal at masipag daw na anak si Charles Edward, kaya blanko ang pamilya sa motibo sa krimen. Bilang isang inang hirap. Ang hirap dito sa dibdib ko, lahat ng ginagawa ko talaga. Malambing ang anak ko, lahat ng tao dito. Friendly yung anak ko.
Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Pero isa sa nakikitang anggulo, ang mistaken identity. Doon po yung pinupuntahan ng investigation namin kasi itong biktima ay considering na minor, wala naman po silang kalaban. Pati yung mga pamilya niya, wala ding kalaban. Hustisya ang sigaw ng mga kaanak at kaibigan ni Charles Edward. Kung sino man ang nagpatay sa kapatid ko, sumuko ka na, please. Kasi ayaw namin ng ganito. Kawawa naman yung kapatid ko. Walang kaalam-alam. Kasama si Ron Alistair Tañedo, Russell Simorio, One North Central Luzon. Arestado sa search warrant operation ang mag-live-in partner sa Peñaranda, Nueva Ecija. Tutukan sa report. Arestado sa search warrant operation ng PNP ang mag-live-in partner sa Barangay Poblasyon, Peñaranda, Nueva Ecija. Kinilala ng otoridad ang mga sospek na si Ricky Abirin, 52 anyos at Gina Stanislao, 42 anyos. Nakuha sa dalawa ang 3 pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu, baril, mga bala, drug paraphernalia at perang nagkakahalaga ng 81,000 pesos. Wala pang pahayag ang mga sospek na sasampahan ng kaukulang kaso. Arestado sa buy-bust operation ng pulisya ang isang umano'y tulak ng ilegal na droga sa Barangay Duale, Limay, Bataan. Nakilala ang sospek na si Joseph Glenn Esconde, 43 anyos, residente ng Barangay Layak, Dinalupihan, Bataan. Nakuha sa operasyon ng 50 grams ng shabu na nagkakahalaga ng 400,000 pesos. Nakuhanan din ang sospek ng caliber 38 na baril at mga bala nito kabilang ang 2,000 pesos na ginamit na mark money. Mahaharap sa kaukulang kaso ang sospek na wala pang pahayag. Jarek Pasilyao, One North Central Luzon. Nababahala naman ang mga motorista at otoridad sa pagsabit sa sasakyan ng ilang namamalimos sa Kalasyaw, Pangasinan. Sundan sa report. Makikita sa video ang peligrosong pagsabit ng ilang batang namamalimos sa bahagi ng Kalasyaw, Pangasinan. Ikinababahala ito ng mga motorista dahil ang kanilang pagsabit posibleng mauwi sa disgrasya. Laking abala rin daw ang mga ito sa daloy ng trapiko. Bali, ano po kasi sila nakakatakot minsan dahil basta-basta na lang silang umakyat. Ang dami nila, pasulpot-sulpot sila dyan sa highway. Pag minsan alanganin silang tumatawid, dapat nasa gilid lang sila. Kapansin-pansin daw ang pagdami ng bilang ng mga namamalimos ngayong bare months. Ayon sa MSWD, itinataon umano ng mga namamalimos ang schedule ng market day sa bayan kung saan dagsa ang mga mamimili. Kaya nagsanib pwersa ang MSWD at PNP upang mabantayan ang mga namamalimos. Monday and Thursday kasi yan, yun yung napapansin namin na dumarami sila. So, nag-joint forces ang PNP, ang opisina namin, saka yung barangay na kung saan nakakasakop doon sa mga pinupuntahan nila. Para iniimbitahan sila sa opisina namin and then binibigyan ng tulong. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilaw, One North Central Luzon. Pinasinayaan na ang 115 na solar panels na itinayo sa kahabaan ng Angalacan River Ecotourism Park sa Mangaldan, Pangasinan. Sakop nito ang mga barangay ng Tibag, Salaan, Palwa at Barangay Pogo. Galing ang pondo ng proyekto sa Seal of Good Local Governance Incentive Fund na nagkakahalaga ng 5 million pesos. Layo ng proyekto na mabigyan ng seguridad at kaligtasan ang mga motorista at mga residente na dumadaan sa lugar. Dahil pagagandahin din daw nito ang Angalacan River Ecotourism Park, lalaki rin ang potensyal ng bayan pagdating sa turismo. Nabigyan ng farm machineries at agri-inputs ang 300 magsasaka at fisher folks sa Ilocos Norte. Sundan sa ulat ni Gab De Luna. Nabigyan ng farm machineries, fingerlings, seeds at iba pang mga agri-inputs ang 300 magsasaka at fisher folk sa Ilocos Norte. Makakatulong daw ito sa mga magsasaka ng lalawigan upang makabangon dahil sa epekto ng mga nagdaang bagyo sa agrikultura. Pinuri naman ng Department of Agriculture at PCO ang patuloy na pagpapalakas ng produksyon ng mangga, bawang at mani sa Ilocos Norte. Mahigit 100 residente ang nabigyan ng tulong mula sa Lawag City sa isinagawang free medical check-up. Ipatutupad daw ang pamimigay sa mga farm input kada linggo sa iba't ibang barangay. Samantala, hinihikayat ng LGU mga residente na mag-avail ng libreng anti-rabies vaccine.
Halos 100 mag-aaral ng kinder at grade 1 sa 5 elementary school mula sa 5 barangay ng Magsingal, Ilocos Sur ang nahandugan ng school supplies ng BFP Magsingal. Pawang mga residente sa malalayong barangay ang prioridad sa gift giving na layong matulungan ang mag-aaral na hikahos sa buhay. Kaya maliban sa karaniwang school supplies, namigay rin ng school bags at damit ang mga bumbero. Ang aktibidad ay bahagi ng 32nd anniversary ng BFP. Gab De Luna, 1 North Central Luzon. Naging viral ang last episode ng Maging Sino Ka Man dahil sa mapangahas na pagganap ng mga bida na sina Barbie Forteza at David Licauco. Talagang pinaghandaan daw nila ang mga eksena, lalo na ang drama at action scenes. Kapanapanabik kung paano mai-inlove ang karakter nila Barda na si Carding at Monique. Aabangan ang Maging Sino Ka Man sa GMA alas 8 ng gabi pagkatapos ng 24 oras. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Walang sama ng panahon na umiiral ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility at humina na rin ang habagat. Pero magpapatuloy pa rin ang pag-ulan sa bansa. Dahil yan sa Intertropical Convergence Zone o ITZZ na umaabot sa Mindanao. Ang ITZZ ay kung saan nagsasalubong ang magkaibang hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere. Nabubuo rito ang makapal na kaulapan, kaya asahan ang maulang panahon sa mga apektadong lugar. May tsansa naman ng localized thunderstorms sa iba pang panig ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, malaking bahagi ng Northern at Central Luzon pa rin ang posibleng ulanin. May malalakas na ulan sa Pangasinan, La Union, Benguet, Tarlac at Zambales. Kaya maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Posible rin ang pagulan sa iba pang panig ng Luzon, pati na rin sa Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Mag-ina natagpo ang patay at tadtad ng saksak sa loob ng kanilang bahay sa San Carlos City, Pangasinan. Tutukan sa report. Tadtad ng saksak sa katawan ng matagpuan ng bangkay ng mag-ina sa loob ng kanilang bahay sa Barangay Payar, San Carlos City, Pangasinan. Kinilala ng pulisyang mag-ina na sina Amelia Paliso, 42 anyos, at Baby Love Paliso, 13 anyos. Kwento ng mga kaanak, huling nakitang buhay ang mga biktima noong September 12. Pumunta ako doon sa kubo-kubo na yon. Nung pumunta ako doon, yun, na-discover ko yung dalawang bangkay na yun. Na patay na. Kumbaga, habnas na sila. Ayon sa pulisya, 18 saksak sa katawan ng tinamo ng ina habang aabot sa 21 saksak ang tinamo ng kanyang anak. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa motibo sa krimen at kung sino ang nasa likod ng pagpatay sa mag-ina. Sa investigation natin, dalawa pong cellphone ng biktima, yung nanay, ang nawawala, pero yung mga ibang gamit ay hindi naman po nawala. So ibig sabihin ay hindi ito nakaw ang pakay po ng suspect po natin. Panawagan ko lang sa kapulisan, sana maggawa sila ng mga manhunt operation o para mauli yung taong suspect na yan. Hinihintay pa ng otoridad ang resulta ng autopsy sa bangkay ng mga biktima. Hustisya ang panawagan ng mga kaanak ng mga biktima, kasama si Daryl Peralta, Russell Simorio, 1 North Central Luzon. Nasawi ang isang lalaki habang dinala sa ospital ang 4 niyang kainuman matapos silang tamaan ng kidlat sa barangay Napatpatan, Solsona, Ilocos Norte. Sa investigasyon, nagiinuman daw sila sa isang kubo nang mangyari ang insidente. Kinilalang nasawi na si Bong Valera, residente ng nasabing bayan. Wala pang pahayag ang kanyang kaanak. Nagpaalala ang otoridad na sumilong kapag kumukulog at kumikidlat para makaiwas sa ganitong insidente. 31 anyos na rider patay matapos sumemplang ang minamanehong motorsiklo sa Villa Viciosa, Abra. Narito ang report.
Patay ang 31 anyos na si Jestony Bonete matapos maaksidente sa bahagi ng barangay Laplapog, Villaviciosa, Abra. Ayon sa pulisya, minamaneho ng biktima ang kanyang motorsiklo nang sumemplang sa gilid ng kalsada. Nagsarili siya, bale na hindi niya nakontrol yung manibela, siguro sa sobrang kalasingan na siguro, kaya yun yung nangyari. Nagtamo ng grabeng sugat sa ulo ang biktima. Ayon sa pulisya, walang suot na helmet ang biktima. Galing daw sa isang handaan ang biktima. Nagsakit din na kami, sir, nga si kami tikadoan na, sir, nga manapan di jay, sir, nga kastiti na pasamak na, sir. Actually, sir, nabawan, alos ang kami pa, sir, nga di mo, sir, ito brami. Tami aspektari nga kasi yung tanti mapasamak, sir. Dakol di pa kayo kawami, sir, nga awan na ito yung anak mo. Wasak at UP ang harapang bahagi ng isang elf truck matapos sumalpok sa concrete barrier ng barangay Margaay, Narvacan, Ilocos Sur. Ang dahilan ng disgrasya, isang kalabaw na nakawala at nagtatakbo sa National Highway na unang nasalpok ng truck. Sugatan ang 5 sakay ng truck ngunit ligtas na ang lagay. Sugatan din ang kalabaw pero matapos ang insidente ay ibinenta na umano ng may-ari. Doble lang i-secure yung mga tali para po hindi maiwasan na makatakas po yung mga alaga natin para maiwasan yung mga itong aksidente. CJ Torida, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, sa 2023 Kawayan Fireworks Spectacle, nasa 12,000 taga-Isabela ang sumubaybay nang maging makulay ang kalangitan sa saliw ng musika sa kanilang taunang fireworks show. Tanda ito ng pagsimula ng Christmas countdown patungo sa araw ng Pasko, December 25. Puno ng excitement ang mga nanood sa pyro musical show na nagdulot ng liwanag sa night skyline ng Kawayan City. Nag-iwan ito ng kahanga-hanga at hindi malilimutang tanawin sa mga dumalo na nakisabay pa sa kantahan at sayawan. Ang mahiwagang palabas sa ito ng nakakasilaw ng mga kulay at liwanag na sinabayan pa ng pop music ay ginawa para sa mga pamilya, kaibigan, bata at matatanda dahil ito ang pagsisimula ng pinakamahabang selebrasyon sa mundo, ang Pasko sa Pilipinas. Samantala, 66 anyos na lalaki sa Ilocos Norte, gumagawa ng water pumps gamit ang recycled materials na pinapagana ng vacuum tube. Tungayan yan sa report. Siya si Tatay Claro. Graduate sa kursong Mechanical Engineering, 40 taon na ang nakalilipas. Matapos magretiro sa trabaho sa mga pinasukang kumpanya sa Manila, umuwi sa Ilocos Norte upang paglinangin pa ang kanyang kaalaman sa pamamagitan ng pag-imbento ang corn mill na ito na pinagawa ng kanyang kaibigan. Sariling konsepto, gamit ang mga bakal mula sa junk shop. Tanging motor lang daw nito ang binili. Sila surplus nga motor to horsepower. Amin-aminin, excluding JB belt, Kinje pulley, all from junk shop. May 3 filter din ito upang maayos na nakasegregate ang magkakasinlaking nadurog na mais. Abala rin si Tatay Claro sa pagkumpleto sa kanyang inimbentong water pump na gawa sa recycled materials. Pinapagana raw ito gamit ang vacuum tube na hindi ginagamitan ng gasolina o kuryente. So napanunot ko nga baling ko dakala pa kinabang ti tao, di ba? In a small scale nagbalin, kung di ka man large scale at diyan lang galakat na baba. Kung gagana raw ito, malaking tulong daw ito upang magkaroon ng patubigan ng mga magsasaka sa kanilang lugar. Kasama si Reynold Velasco, Gab de Luna, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, 98 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon.
buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.